Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang pinagpalang linggo sa ating lahat, kaagapay. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Ngayong araw, ang araw ng ating pagsamba sa ating Panginoon. At bago po tayo magtungo sa ating mga simbahan, sa ating mga bahay panambahan sa araw na ito, kaagapay, magandang tayo muna ay maglaan ng panahon para dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng pananalangin dito po sa Hardin ng Panalangin. Samahan niyo po ako. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa programang Hardin ng Panalangin. Tayo po ngayon ay broadcasting mula rito sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ang Hardin ng Panalangin po ay mula Lunes hanggang Linggo. Napapakinggan at napapanood din tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din sa 702 DZS app. Kaagapay, nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa ating lahat. Yung mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay ay tunay na ating maranasan. Simulan natin, kaagapay, ang ating programa sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, sa oras pang ito, kami po ay nagpupuri sa inyo, tinataas at dinadakila namin ang inyong pangalan. Pinagpapasalamat din namin ang kalusugan na mayroon po kami, ang kagalingan sa mga karamdaman at lahat ng katugunan ninyo sa mga nakaraang ipinadala ng aming mga kaagapay na prayer request, Panginoon. At patuloy na itataas namin sa inyo yung mga panalangin kahilingan ng kaagapay namin na mayroong mga pinagdadaanan sa mga pagkakataong ito. At alam namin, Panginoon, na walang imposible sa inyo. Alam namin, Panginoon, na tutugunin ninyo ang mga panalangin ito according to your perfect will. Maraming salamat, ipinagkakatiwala namin sa inyo, Panginoon, ang araw na ito. Kayo po ang maitaas at madakila sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero sa Hardin ng Panalangin tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs na nais mong ipanalangin natin dito sa Hardin ng Panalangin, abay ipadala mo na sa amin through our Facebook Live at yan po sa comment section ay babasahin natin yan at ilalapit sa Panginoon. Kung sakali naman na hindi na mabasa lahat, kaagapay, alam naman natin na kilala tayo ng Diyos at ilalapit din namin yan sa aming mga personal prayer and devotion. Hindi man natin lahat mabasa on air yung inyong mga prayer request. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung may mga katugunan na po, kaagapay, ang inyong mga panalangin kahilingan, aming pong request sa inyo na balitaan nyo po kami. Ipadala nyo po ang inyong mensahe sa amin para naman mapasalamatan natin ang Panginoon upang sa ganon marami pang mga kaagapay at kapatid natin ang ma-encourage na talagang magtiwala sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito, ating pag-aaralan ang tungkol sa bukal ng kalakasan.
Sa Kolosas Kabanatang 1, sa mga talatang 15 hanggang 17, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi. Pati ang mga spiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Kaagapay sa makatuwid na kay Kristo ang susi ng kalakasan at katagumpayan. Sa Kanya rin nanggagaling ang kapahingaan natin. Maliwanag na sa karanasan ni Haring Solomon ayon sa aklat ng mga mangangaral na nasa kanya na lahat, subalit tila bagang marami pa ring kulang at nasabi pa rin niyang ang lahat ng mga bagay na nasa kanya ay walang kabuluhan. Nagpapatunay lang na ang karangyaan, katagumpayan at yaman ay walang kabuluhan kung wala si Kristo sa kalagitnaan nito, na siyang dahilan ng pagkalikha ng lahat ng bagay at dahilan ng katagumpayan. Si Kristo ang una sa lahat at ang buong sangsinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Ayon sa Kolosas Kabanatang 1, sa mga talatang 18 hanggang 20, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat, sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay ang manatili sa anak at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya, nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Kaagapay, nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa mundong ito, ay naayos ang lahat sa pamamagitan niya. Niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. At sa pamamagitan nito, ang panghihina at kabiguan ay mapapalitan ng kalakasan at katagumpayan mula sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kasapatan sa buhay natin, kaagapay. Maaring maraming kulang sa ating buhay, sapagkat tayo ay laging nakatingin sa mga material na bagay, ngunit ang sabi sa atin, sa tinatalakay natin ito, sa Kolosas Kabanatang 3, sa mga talatang 2 hanggang 4, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay na nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Kaagapay, habang naririto tayo sa mundong ito, hayaan mong si Kristo ang maging saligan ng iyong buhay, sapagkat may katiyakan ang buhay kung ito ay nasa Panginoong Hesus. Buhay na ganap at kasiyasiya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Makipag-isa ka kay Kristo. Nasa Kanya ang buhay na pinapangarap natin, buhay na malaya at payapa. At kung tayo ay mananatili sa Kanya, siya ang pinanggagalingan o siya na pinanggagalingan ng tunay na pagpapala, makakalaya tayo sa gapos ng kalungkutan, kabiguan, kapaguran, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaagapay, ikaw na nakikinig ngayon at nanunood, hindi ko alam ang eksaktong kalagayan ng buhay mo. Subalit, walang nalilingid sa Diyos. Lahat ng detalye ng buhay natin ay Kanyang nalalaman.
Maaaring may mga bagay na nagpapabigat sa iyong kalagayan sa mga oras na ito. Dahilan upang ikaw ay malugmok sa kabiguan at kapaguran sa buhay. Na para bang ayaw mo nang magpatuloy. May iniaalok sa iyo ang Panginoong Hesus. Isang kalagayan na pinakananais ng Diyos ang nararanasan mo siya. Nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya ngayon, kaagapay. Alam ng Diyos na pagod ka na, maaring sa iyong isip, maaring sa iyong puso at damdamin, at maaring sa iyong buhay. Kahit sa oras na ito ay pwede mo siyang lapitan na nagsasabi ng Panginoong Hesus, gusto ko nang isuko sa inyo lahat. Matagal ko pong sinarili ang aking mga kabigatan sa buhay. Panginoon, gusto ko na pong panghawakan ngayon ang iyong mga pangako. Pinagkakatiwala ko sa inyo, Panginoon, lahat. Salamat po, Panginoong Hesus, sa iyong pangunawa at pag-ibig na walang hanggan. Amen. Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayo pong lahat ay manalangin. Magsama-sama po tayong idulog ito sa ating Panginoon. Aming Diyos, aming Panginoon na buhay, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Sa oras na ito, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kaagapay sa inyo. Ang kanilang mga panalangin kahilingan ay amin pong inilalapit sa inyo ngayon, O Diyos. At alam namin na walang imposible sa inyo. Lord, nilalapit ko po ang aking kamanggagawa, kaibigan, si Brother Engineer Romeo David at ang kanyang buong pamilya. Pinagpe-pray namin ang kanyang mga anak, si Engineer Romar David, si Eliezer, si Jerome, si Kevinger, at si Joanna Grace David. Ganon din ang may bahay ni Brother Engineer Romeo David na si Ate Marie David. Pagpalain niyo po ang buong David family. Yung iba sa kanyang mga anak ay nasa abroad, Panginoon. Kayo po mag-ingat sa kanila sa anumang trabaho na ginagawa nila ngayon at saang lugar man sila naroroon. Ang inyong pag-iingat ay lagi nilang maranasan, Panginoon. Maraming salamat po at tinataas din namin sa inyo sa oras na ito si Pastor Raul Durante, Panginoon. Ang kanyang nanay, ang kanyang mother ay pagalingin ninyo sa kanyang karamdaman sa kidney, Panginoon. Dalangin namin na maging successful ang gagawin sa kanyang medication ng doktor, Panginoon. Bigyan nyo ng karunungan yung doktor na gagamot sa kanya at provision na rin sa kanilang pangangailangan. Nilalapit din namin, Panginoon, sa oras na ito si Pastor Erwin Amador. Lord, praying for God's provision para sa kanyang pamilya at pinagpe-pray din namin ang GCF Nubali, Panginoon, na ito'y pagpalain ninyo, O Diyos, at si Pastor Erwin Amador ay bless nyo ang kanyang paglilingkod, Panginoon, dito po sa GCF o dito po sa Nuvali, Panginoon, sa pagmimisyon po nila. Lord, maraming salamat din. Pinagpipray din namin si Brother Rogelio Mendoza, Panginoon, para sa kanyang trabaho at sana mabigyan na siya ng permanenteng trabaho upang masuportahan ang kanyang pamilya. Panginoon, nilalapit din namin si Arlene Bautista, Panginoon, at ang kanyang panalangin ay magkaroon siya ng magandang kalusugan, sapat na biyaya araw-araw, Panginoon, sa kanilang pangangailangan. Amin din pong pinagpipray, Panginoon, ang aming kapatid na nagpadala ng kanyang panalangin, kahilingan about sa kanyang emotional situation, Panginoon. Pagalingin ninyo anumang pinagdadaanan ng aming kapatid na ito.
Tulungan niyo siya na makapagpatawad at makapagsimulang muli, Panginoon. Alam namin anuman ang naranasan ng bawat isa sa amin, Lord, walang imposible sa inyo, mangingibabaw pa rin ang iyong kabanalan at pag-ibig, Panginoon, na nais nyo din ipadama namin sa iba, Panginoon. Lord, pinagpe-pray namin si Nora Villanueva, Panginoon, para sa kanyang anak na matagal nang hindi nagsisimba, Panginoon, naway ang aming dalangin, Lord, na maranasan niya muli ang inyong pag-ibig, ang inyong pagkalinga, at magbalik loob siya sa inyo, Panginoon. Ganon din kay Benji Alcaraz, Panginoon, ang aming dalangin ay prayer para sa kanyang kaibigan at yung kaibigan niya kamakailan lang ay nawalan ng asawa, Panginoon. Palakasin niyo, i-comfort ninyo ang aming kapatid na ito at bigyan niyo siya lagi, Panginoon, ng paggabay at pagsama, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, ganoon din si Marites Ramos, Panginoon, ang kanyang anak at ang kanyang asawa ay aming inilalapit sa inyo, naway maibalik ang maayos nilang pagsasama at manaig ang pag-ibig at pag-uunawaan sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, amin din pinagpipray si Sister Los Biminda Cruz, Panginoon, para tuloy-tuloy na ang paggaling ng kanyang kapatid matapos siyang makonfine sa ospital. Salamat po sa inyo dahil kayo lagi ang nagpapagaling, Panginoon. Ganon din kay Anita Gonzalez, na sana mawala na yung mga pananakit ng kanyang tuhod at ang kanyang dalangin ay magandang kalusugan para sa kanya at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Akin din pong inilalapit sa oras na ito ngayong araw, Panginoon, mamayang hapon na po ang celebration ng 23rd anniversary ng Happy Land Christian Fellowship Center or HCFC Fairview. Diyan po sa Fairview, Quezon City sa pangunguna po ni Pastor Ronnie Algario. Panginoon, pagpalain niyo po ang celebration na ito, pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na kasama namin dito sa FEBC na nagsisimba po dyan, Panginoon, si Shaira Gabornes at ang buong Gabornes family na sila po ang manggagawa sa iglesyang ito. Lord, pinagkakatiwala ko rin sa iyo ang aking buhay bilang kanilang magiging tagapagsalita mamaya sa gagawin nilang celebration ng 23rd anniversary. Panginoon, patuloy kong itinatas sa inyo si Pastor Jose Tulios, Panginoon. Maraming salamat sa kanyang buhay paglilingkod. Maraming salamat sa kanyang pagbibigay ng mga aralin, Panginoon, lalo na sa mga manggagawa ninyo sa iglesia upang sa ganoon ay makaalalay at makatulong ito, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Pagpalain niyo po ang buong Tulios family. Ganon din po aking pinagpipray si Tita Abby Dailo. Lord, patuloy niyong samahan si Tita Abby sa lahat ng pagkakataon, kalakasang pisikal, magandang kalusugan, Panginoon, para sa kanya. At pinagpipray din namin ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Amin din pong patuloy na itinataas sa inyo, Panginoon, si Pastor Doland Akda, Panginoon, na sa lalong madaling panahon, makauwi na po siya dito sa Pilipinas. Pagalingin niyo siya, Panginoon, at sana i-provide niyo rin ang kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa ministry at ang kanilang pamilya, Panginoon. Marami pong salamat. Akin din pong pinagpe-pray, Panginoon, si Mami Auring Sumulong. Nagpapasalamat po kami sa buhay paglilingkod ni Mami Auring Sumulong. Lord, pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat din, Panginoon, at patuloy namin itinatas sa inyo ang aming kapatid na Sister Veronica Barion dyan po sa Philippine Bible Society. Siya pong namamahala sa marketing department, Panginoon, at itong darating po na August 15 ay magkakaroon po ng Life Connect dyan po sa kanilang auditorium, Panginoon, sa Philippine Bible Society sa UN Avenue. Pagpalain niyo po ang gawain ito. Bless niyo po yung mga tao na dadalo. I-bless niyo rin, Panginoon, yung mga staff ng Philippine Bible Society na patuloy pong umaalalay, Panginoon, sa amin dito sa FEBC sa darating po na event na ito, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin ito
sa inyo. Lord, amin din idinadalangin sa oras na ito si Sister Feda Santos. Panginoon, i-bless niyo po yung kanyang source of income, source of blessings, mga businesses na kanyang pinuput up, Panginoon. At kayo, Diyos, ang mag-ingat sa kanyang buong pamilya. Akin din pong inaalala sa prayer itong celebration din ng kaarawan ng aking may bahay, si Pastora Grace Llobrera. At Lord, ikaw po, Diyos, ang patuloy pang magbigay sa kanya ng maraming kaarawan pa, Panginoon, na matatagumpay kasama namin, kasama ng buong pamilya sa paglilingkod namin sa inyo. Panginoon, i-bless nyo po ang aking mahal na asawa sa lahat ng kanyang ginagawa, lalo na po sa kanyang pangunguna sa aming pamilya, pagmamanage ng aming pamilya sa bahay, Panginoon. At anuman ang mga plano nyo, Panginoon, ay siya po ay patuloy na mag-response, Panginoon, sa tawag ninyo, at may mga ministry pa, Panginoon, na kanyang magawa sa loob ng iglesia sa aming paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, dahil alam namin na tinugon nyo po ang aming mga panalangin. Lord, hindi naman namin mababanggit lahat yung mga ipinadalang listahan ng prayer request, but Lord, alam namin na kilala nyo po kami lahat. Wala pong naitatago sa inyo, walang nalilingid sa inyo, Panginoon. At tutugunin ninyo ito ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Pinupuri namin kayo at dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapananalangin. Sa Diyos ang papuri, kaagapay magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio, online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GC TV. And of course, ang hardin ng panalangin po ay mula Lunes hanggang Linggo. Pakinggan po natin at sumabay po tayo sa panalangin ito. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Happy Sunday sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Yesus. Ang